Tatlong estudyante nga po ang patay matapos pong pagbabarilin ng dalawa nilang kaeskwela sa lungsod ng Tacloban sa Leyte kahapon ng umaga. Nagtakbuhan ang mga estudyante at guro ng San Jose National High School matapos nga pong umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putok ng baril. Ilang saglit pa, buhat-buhat na po ng ilan ang mga sugatang biktima. Agad pong napasugod ang mga magulang at pulis sa eskwelahan. Sa huling datos nga po ng DepEd Tacloban, 3 ang kumpirmadong patay sa pamamaril habang 13 ang sugatan. Agad naman pong naaresto ang 2 grade 9 at grade 10 student na suspect nga po sa naturang pamamaril. At ayon sa PNP, magkaibigan ng 2 suspect at lumalabas na pinlano ng 2 ang pamamaril. Bullying ang isa sa mga sinasabing motibo sa insidente. Lumalabas din po sa investigasyon na pagmamay-ari ng pulis ang isa sa mga baril na ginamit ng mga suspect, habang ang isa pang baril ay nakarehistro po naman sa isang security agency sa Cebu. Suma total aabot sa 40 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. They did that weekend. Pinost nila, nag-selfie sila na nakahamit ng pusil. This could be connected to a bullying incident. Ay may nakita po tayong mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. Yan po ang sunurang tinig ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez at PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co. Mamaya po abangan natin ang ating diskusyon tungkol po dito sa mga binabanggit ni Colonel na mga red flags. Samantala sa kaugnay na balita, iminungkahi ni Senator Robin Hood Padilla na ibabanga sa 10 taong gulang ang age of criminal liability o ang edad kung kailan maaaring mapanagot sa krimen ang mga kabataan. Ayon kay Padilla, panahon na nga para amyendahan ang batas dahil dumadami daw ang mga kaso ng krimen kung saan pabata ng pabata ang mga suspek. Ang PNP naman at DepEd nababahala na rin sa sunod-sunod na kaso ng karahasan sa kanilang eskwelahan. Bukod sa pamamaril sa Tacloban, may naitala ring mga kaso ng pananaksak sa 2 namang eskwelahan sa Cavite kamakailan lamang. Dahil po dito nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa DepEd para masigpitan ang seguridad sa mga eskwelahan. Sa ibang mga tampok na balita po naman, hindi raw po apektado si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya sa gitna ng napipintong impeachment trial sa Senado. Tinawag na systematic attack ng Vice Presidente ang mga usaping kanyang kinakaharap ngayon. Pero sa kabila niyan, marami pa rin daw siyang nagawang trabaho sa kanyang opisina. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Nanatili tayong matatag. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala po naman nakatakdahong ituloy ngayong araw ang pre-trial conference ng Depensa at Prosecution. Hindi natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kahapon dahil nga sa libo-libo ang mga pahina ng naturang ebidensya na magkabilang kampo. Sa kabila niyan, kumpiyansa po ang impeachment court na matatapos ito sa itinakdang deadline sa June 25. Kinwestiyon po naman ng prosecution ang tila pangongopya umano ng testigo ng kampo ni VP Sara. 51 raw kasi ang common witnesses na magkabilang kampo pero itinanggi ito ng kampo ng bise at handa raw silang sumagot kung hihingian ng komento ng impeachment court. Samantala, tapos na po ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa reklamong libel at cyber libel na isinampa laban kina Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Nagugat ang reklamo sa mga alegasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng pera sa ilang mga personalidad. Kasama po sa mga naghain ng reklamo sina mamamayang Liberal Congresswoman Leila de Lima, dating Senador Antonio Trillanes, Bucor Chief Gregorio Katapang at marami pang iba. Nagsumite na ng tugon ang kampo ni Baligod sa reklamo habang nakatakda namang desisyonan ng DOJ kung tuluyan ang isasampa ang reklamo sa korte. At salgay po naman ang panahon, isa pong ganap ng super typhoon ang bagyong Francisco. At ayon sa Pag-asa, napanatili po ng super typhoon ang lakas nito habang mabagal na binabaybay ang karagatan sa silangang bahagi po ng Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 410 kilometers silangan po ng Apari, Cagayan.
Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 km per hour at pagbukso na hanggang 230 km per hour malapit sa gitna. At ayon po sa forecast ng Pag-asa, hindi tatama sa kalupaan ang naturang super typhoon at inaasahan ding lalabas sa PAR sa Biyernes. Gayunman, nakataas pa rin po ang signal number 1 sa Batanes. Northeastern portion po ng Cagayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.